Alas 3 ng hapon na naman nga ako nagising neto, tapos parang feeling ko nga wala na akong magagawa. Parang nga lang ako nagising neto para matulog ulit kasi ilang oras na lang magdidilim na. Kanina ko pa nga napagtitripan yung chichirya dito, kaso nga lang bawal kainin kasi wala pa akong almusal. Baka nga masuntok lang ako ni mama kapag nakita niya akong kumain neto nang walang kain. Isang oras nga rin ako nakahilata kanina, kakascroll sa Facebook bago bumangon. Ayan, naligo na nga rin ako neto kasi ramdam ko pa rin yung init kahit naka-aircon dito sa kwarto. Di ko nga makita yung shaver ko kaya kinuha ko na lang muna tong tiyanay pambunot. For me nga parang much better gumamit ng tiyanay pambunot ng bigote kasi matagal ulit siya bago tumubo. Nung unang gamit ko nga neto medyo masakit talaga pero ngayon nasanay na lang. Di nga ako nasasaktan kapag nagbubunot ng balbas pero kapag sa bigote naman medyo mahapdi. Bawal nga daw magilamas neto kapag bagong bunot kasi daw baka mamaya tubuan ng tigyawan. Nagpabangon na nga rin ako neto para paglabas ko naman ng kwarto puriin ako nila mama. Gusto ko nga ulit i-try maging productive ngayong araw kaso nga lang hapon na ako nagising. Pero syempre tatry ko pa rin tapos iyan tinupi ko na nga rin yung mga kumot dito sa kama. Paglabas ko nga ng kwarto nakita ko naman si mama dito sa may terrace nag-aalaga ng mga anak niya. Grabe ang dami niya nang mga anak dito tapos hindi ko na nga rin nabilang kung ilan ba kami magkakapatid. Ito lang din kasi yung pinagkakaabalahan ni mama dito sa bahay kapag wala din siyang magawa. Tignan niyo pati nga yung gilid ng hagdan namin dito parang gusto niya na rin gawing garden. Bababa na nga ako neto para kumain kaso nga lang sabi ng mga kasambahay namin na ubusan na daw ako ng ulam. Late na kasi talaga ako nagising kaya no choice ako sa labas na lang ako kakain. Gusto ko na nga rin na bago yung body clock ko kaso nga lang sobrang hirap talaga gawin. Nagawa ko naman na dati ayusin kaso nga lang bumalik na naman. Ito nga si Jaden sabi niya wala daw siya magawa dito sa bahay kaya sabi ko sama na lang siya sa akin. Pinagbihis ko nga muna siya ng damit kasi kanina daw naglaro siya ng basketball kaya napawisan din siya. Ang sabi nga niya sa akin kakatapos lang daw niya kumain pero sasabayan niya pa rin daw ako kumain. Tapos paglabas ko nga ng bahay na-meet ko pa dito yung mga nagko-construction worker tapos sabi nga nila pa-picture daw. Pinapanood nga rin daw nila yung mga vlogs ko tapos yun ako na ngayon nagawak ng cellphone para selfie na lang kami. Sobrang proud niya ako kala kuya kasi kung wala sila baka wala kaming bahay. Gusto nga daw pumunta ni Jaden sa SM kaso nga lang yung kotse na dala namin coding. Mag-aalasin ko na nga rin ng hapon neto kaya bawal na rin kami lumabas kaya dito na lang kami sa loob ng subdivision kasi dito walang huli. May mga pagkainan din naman dito na masasarap tapos yan dito na nga kami nagpunta sa The Benko Brew. Gusto nga daw kumain ng pamangkin ko ng fried chicken kaya pinagbigyan ko na para may kasabay akong kumain. Bali bumili nga lang kami dito ng chicken wings, malaking fries pati frappuccino para merong drinks. Mga 20 minutes pa nga daw yan bago maluto kaya ayan dumaan muna kami dito sa may covered court para panoorin yung laro ng volleyball. Sayang nga kasi hindi ako nakasali dito kasi late na rin ako nagising tapos ito nga yung pinsan ko naglalaro pala dito. Ang taray nga ni Cassandra dito kasi nakapaalang siya tapos sabi nga niya kumakapit naman daw kahit papano yung kalyo niya sa paa. Hanip nga kasi tumutunog rin daw kapag kinikis-kis niya sa sahig. Hanggang 6:30 pa nga daw sila dito tapos yan maya-maya lang bumalik na kami dito para kumain. Grabe alas 5 na nga rin neto pero ito pa lang yung una kong kain tapos sinabayan ko na nga rin to ng merienda. Medyo madami nga rin itong mga binili namin para syempre busog kami pag uuwi ng bahay. Ito nga si Jaden sabi niya sa akin cravings satisfied. Ilang rice tsaka manok nga rin yung nabili namin kaso nga lang nabusog kami sa drinks kaya yung natira pinakain na lang namin sa mga pusa. Ayun kawawa nga yung itim na pusa kasi hindi siya nakatikim ng manok. Hati nga dapat sila kaso nga lang yung puting pusa nagagalit kapag lumalapit yung itim na pusa. Tapos yan, after nga namin kumain, humirit naman yung pamangkin ko na pumunta daw kami saglit dito sa park. Namiss nga daw niya pumunta dito kaya ayan pinagbigyan ko na rin tapos sinamahan ko na rin siya na maglaro dito. Wala nga siyang kalaro dito tapos mag-isa lang siya kaya ayan sinamahan ko na rin siya dito magduyan. Na-enjoy ko nga rin tumambay dito kahit papano kasi presko lang yung hangin tsaka namiss ko rin dito maglaro. Parang nga lang din akong bumalik sa pagkabata kasi dati mahilig din ako tumambay sa mga park. Hinintay na nga lang din namin si Cassandra dito matapos kasi tabi lang naman to ng court. Magdidilim na nga rin ito kaya naisip namin na bumalik na ng bahay kasi baka mamaya merong sawa dito. Habang naglalakad nga na pa 0.5 pa ako dito kasama yung mga followers kong lamo. Ang dami nga mga lumilipad pero hindi naman ako nakasinghot kahit isa. Ayan, share ko na rin sa inyo guys na nakapag-withdraw na naman nga ako ng malaking pera dahil dito sa Diamond Game na palagi kong nilalaro. Pwede ka nga dito kumita ng totoong pera tapos itong color game ngayon palagi kong nilalaro kasi dito lagi akong panalo. Ayan, pipili ka nga lang dito ng mga kulay na gusto mo tapos ako nga laging 3 yung pinipili para more chances of winning. Ayan, pinili ko nga dito yung color white, pink, tsaka yung green. Tapos nagulat nga ako kasi unang laro ko palang panalo na kagad ako. Syempre para makapaglaro dito kailangan mo muna mag-register. Ilalagay mo nga lang dito yung phone number mo, password, verification code, tapos yung referral ID. Pwede ka nga rin dito maging agent tapos pwede ka rin dito kumita ng malaking komisyon. Kaya sa mga may gusto rin kumita dito sa Diamond Game tulad ko, ilalagay ko na lang din yung link nito sa unang comment section para makapaglaro din kayo.